Good morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating worship service. Pwede po bang tayong lahat ay tumayo? Come on! At bigyan natin ng the best drum of worship si Jesus. Yung palakpak po kay Jesus. Ayan. Nabati mo na yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, good morning. Yung nasa likod mo, sabi mo, good morning. Amen. So before we start our service, tayo po muna mag-pray. Father, we thank you for this morning, Lord God, na kami po iyong pinagsama-sama. Napakabuti mo, O Lord God, at dakila ang iyong katapatan, Panginoon. Lord, sa umagang ito, hinihiling po namin ang iyong pagsama. Hayaan mo pong mag-dwell ang inyong presence sa lugar na ito. Lord, ikaw lamang po ang maparangalan, madakila sa umagang ito as we worship you, as we sing praises to you, as we give glory to you, Panginoon. And sa iyo po namin pinagkakatiwala lahat ng mangyayari sa worship service na ito. Turuan niyo po kami, Panginoon. Salamat po. We trust and dedicate to you this full service. We love you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen! Palakpak mo na kayo dito. Sino nagsasabi dito na ang Diyos ay tapat? Amen? God is so faithful. Amen? Come on, let's worship our God. Come on, give your clap of praise to God. Oh, we worship you, Lord. Ating aawitan si Lord at ating pamasalamatan. Come on, let's sing it together. When I wake up in the morning, I give thanks to you, my Lord. You have given me a new day, filling my heart with your great love. I surrender all my days, that my will that yours be done. Walking in your light, your spirit lifts me, Lord, forevermore. God is so faithful. He bless my days. God is so faithful. I'm on my ways. If I live at you, mighty hands empower me. Every day I'm overwhelmed by love. Thank you, Jesus. In the morning, I give thanks to you, my Lord. You have given me a new day, filling my heart with your grace. Come on, sing with joy. Not my will, but yours be done. Walking in the light, the Spirit lifts me, Lord, for everyone. God is so faithful. He bless my day. God is so faithful. And guiding all my ways. And if I live at you, His mighty hands empower me. Every day I'm over. God is so faithful. He bless my days. God is so faithful. One church, guiding all my ways. And if I live at home, His mighty hands empower me. Every day I'm overwhelmed by His love. Come on, sing. Your grace will always see me through. Faithful till the end. Diyos may tapat. It's in your unfailing love. Every time, in every season, I can depend on you. You're faithful till the end. You're faithful till the end. Your grace will always see me through. Faithful till
Lord, give thanks to the Lord, it's good. It's good. This is the day. This is the day that the Lord has. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Come on, sabi mo, Lord. Give thanks to the Lord, give thanks to the Lord. It's good and His love endures forever. Give thanks to the Lord, give thanks to the Lord. It's good. Yes, yes, it's good. Give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord. It's good and His love endures forever. Give thanks to the Lord, give thanks to the Lord. It's good. It's good. One more time, we'll sing give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord. It's good and His love endures forever. Give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord. It's good. It's good. Everybody, clap your hands. Give Him joy. His presence there's fullness of joy. Come on, let's sing. Rejoice, one more time. Come on, thank you, the Lord. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice. We will rejoice. We will rejoice and be glad. One, palakpak mga kaibigan. One, jump. Come on, let's give thanks to our Lord. Lord, we worship you. You deserve it all, Lord. Thank you, Jesus, for your goodness. Thank you for you are worthy of our praises, of our glory. Karapat-dapat ka, Panginoon. Come on, church. Let's focus yourself in your heart and worshiping our God. Let your heart be a heart that is worshiping our God with all our heart because He deserves it. You deserve it all. Come on, awitan natin sila. You deserve the glory and the honor.
your holy name. You deserve the glory and the honor. We lift our hands in worship as we lift your holy name. Minsan pa, you deserve the glory and the honor, the honor. And we lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. We lift our hands in worship as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. Come on, the voice. One else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. No one else like you, Lord. Come on, Jesus. You deserve the glory and the honor. Come on, lift your hands and sing. We lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor and the honor. We lift our hands in worship as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. No one else, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. Come on, ikaw ay nakaranas nun. Awitan mo nga ng Panginoon. No one else, there is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and say, you are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. So you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, we worship you, Lord. Day and night, night and day, let incense arise. Day and
deserve it, oh Lord. Yung palakpak po para kay Jesus. Hallelujah, Lord. We worship you. Pwede na po tayo umupo. Praise God. Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Yun pong the best na palakpak para kay Lord. Come on. Yan. Thank you, Lord. Okay. Ayan. Kumusta po tayo? Pabuti ng pabuti. Paayos ng paayos. Papogi ng papogi. Payaman ng payaman. Pabanal ng pabanal. At tayo ay padami ng padami. Amen. Amen. Thank you, Lord. Okay. Sino pong masaya na ikaw ay nandito ngayon? Pwede ba sabihin mo rin dyan sa iyong katabi, partner? Salamat sa biyaya ng Diyos. Andito ka ngayon. Sabihin mo naman, hindi mo naman sinasabi eh. Sige, harapin mo yung katabi mo. Harap, harap. Magkaharap na kayo? Ngayon, sabihin mo sa kanya, partner, salamat sa biyaya ng Diyos. Andito ka ngayon. Praise God. Palakpakan naman natin ang the best si Lord sa buhay niyang iyong katabi. Okay. Wow. Ako po ay naniniwala na may gagawing maganda ang Panginoon sa araw na ito. Bakit? Excited ka kasi. Yan kasing excited, yan ay nag-e-expect. At yung nag-e-expect, yan ang talaga namang minimit ni Lord ang expectation. Wala eh. Wala mararanasan ang hindi nag-e-expect. At halata ang hindi nag-e-expect. Hindi yan excited. Kaya sabihin mo muna, excited ako sa gagawin ni Lord. With matching yung proper emotion naman. Sabi ng isa, excited ako. Okay. Taas ang kamay ng may problema. Ang wala, umuwi na. Biro lang po. Yan, para po doon sa ating mga new friends, yung mga first time nyo po nakarating dito, ako po si Pastor Ralph, at ako po ay pastor na mabiro. Kaya, kilala po ako na ng mga naririnig. Okay. Lahat may problema. Naalala nyo yung kwento nung pastor na dumalaw sa mental hospital? Ay, hindi ata alam nung iba. Ano? Di ba? Tinanong yung pasyente. Sabi nung pastor doon sa pasyente, ba't ikay narito? Huwag niyong kakalimutan na nasa mental ha. Ba't ikay narito? Ano gang problema mo? Sabi nung pasyente, yung balew, wala. Ako nga'y taka sa mga yak, at ako'y dinala dito. Sabi naman nung pastor doon sa isang katabi nung isa pang pasyente rin, ikaw, anong iyong problema? Bakit ka narito? Anong sabi nung isa? Wala! Ako nga'y nagtataka sa anak ko, ako'y dinala dito. Ngayon yung dalawang balew, tinanong yung pastor. Sabi, ikaw pastor, ikaw may problema? Sabi ng pastor, aba, ay meron. Sabi ng dalawang balew, ikaw pastor, ang dapat narito. Pero anong totoo? Ang normal na tao, lagi yang may kinakaharap na suliranin sa buhay. Malaki o maliit, nako. Alam ko yan. Galing ako sa Mandaluyong eh. Sa labas, ha? Matagal po akong magpastor doon. 7 years po tayo sa Mandaluyong. Pero, ang punto ko ito, kung sa taong normal ay normal ang may sitwasyon o may problema, hindi naman nangangahulugan na pakayapus-yapusin mo na yung problema. Lalo na kung ang sitwasyon mo o yung problema mo ay napakalaki. Sabihin mo nga, malaking problema. At sa Bible po, pwede mong ihalin tulad yung mga problema sa buhay sa mga giants or mga higante. Yeah. Ngayon po kasi, hindi na tayo nakakakita ng higante. Pinakamalaki nang nakikita ko sa TV, si Kai Soto. Yan. Yan ang mga malalaking nakikita ko eh. At saka meron pa din sa Lipa. Buhay pa yung malaki din sa Lipa eh. Anong pangalan nun? Basta yun, si Tropa. Oo. Ay di,
Hindi na tayo masyadong nakakakita, hindi pati talaga higante. Nung time kasing yun, higante talaga eh. Ano? Pero, hayaan nyo po, na itong mga giants or mga encounter with the giants, stories in the Bible, ay kapulutan natin ng aral. Kaya, sa biyaya po ng Panginoon, we will be having our new series at pinamagatan ko po itong Facing the Giants. Ayan. Meron po tayong series na sisimulan po ngayon at God willing po ay sa mga susunod na linggo, ito pa rin ang ating pag-uusapan. Marami pong giants na na-encounter ang mga anak ng Diyos sa Bible. At ang pinakakilala o pinaka-famous po sa kanila ay si Goliath. Kaya sisimulan po natin do sa inyong kilala. Para yung mga susunod na linggo, ipapakilala ko sa inyo yung iba pa. Ayan. Kaya, Facing the Giants po ang title ng ating series at ang ating pong part 1 ay How to Defeat Your Goliaths. Ayan. Sino po rito ang gustong malaman kung paano niya tatalunin ang mga Goliaths ng kanyang buhay? Amen. At yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. But before that, let's pray. Father, we thank you for this wonderful day. Salamat po sa biyaya ng buhay. Forgive us sa aming mga nagawang kasalanan. Cleanse, sanctify us with your blood, O Lord Jesus. And thank you for the grace of forgiveness. We receive it in Jesus' name. Today, we pray na ang patuloy niyo pong pagkilos, pangungusap, pagsama ang aming maranasan. Lord, kami po'y asang-asa sa inyo. Apart from you, we can do nothing. But with you, we can do all things through Christ who strengthen us. Kaya ang dalangin po namin ay ang masagana mong presensya, O Diyos. Ang dalangin namin ay ang malaya niyo pong pagkilos sa aming kalagitnaan, O banal na Espiritu. Mangusap po kayo. Itago niyo po ang inyong lingkod sa inyong likuran. Kayo lang po ang makita. Salita niyo po ang aming marinig. Kalooban niyo po ang maganap sa aming kalagitnaan. And we are declaring your complete victory alone, O Lord Jesus, and the defeat of the enemy in Jesus' name. Hayaan niyo, Lord, na today, matuto po kami from the life of your servant David at kung paano niya pinagtagumpayan si Goliath sa kanyang buhay. Salamat po, Ama. We are declaring na mananagumpay ang iyong mga anak at tuturuan niyo po kami how to do it. Thank you so much, Father. We entrust and dedicate to you this Sunday service. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak joining us on-site and online. Thank you, Lord. To you alone, all the glory and honor, ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. The best pang palakpak para kay Jesus. Okay. Everybody say, how to defeat your Goliaths. Ano ba pag sinabing Goliaths? Yan po yung mga problemang malalaki na kinakaharap ng mga tao. Ayan. At hindi mo pwedeng sabihin agad-agad na ang isang specific na sitwasyon, kalagayan o problema ay malaki o maliit. Depende kasi yan sa tumitingin. At depende kasi yan sa humaharap. Okay? So some of you here can say na yung mga assignments sa school ay maliit na bagay. Pero for those, most especially students, ayan ay gulayat ng kanilang buhay. Mga pag-aaral na yan, may matatapos din, hindi mo pwedeng ganunin eh. So, depende yan sa nakatingin at depende yan sa kung sino ang humaharap. Sa madaling salita, may mga gulayats na nananakot sa atin. Diba? Yung iba, ang gulayat ng buhay nila, bayarin. Malalaking utang. Ayaw mag-react, ayaw mahalata. Diba? Yung iba naman, ang gulayat ng kanilang buhay ay isang malaking problema sa kanilang mag-asawa. O malaking problema sa kanilang pamilya. Di ba? Pastor, hindi man ako makarelate. Pang-adult naman yan wala kang pang Gen Z. Alam ninyo? Gulayat din po sa mga Gen Z ito. Yung malaking question mark sa kanilang identity. They call it identity crisis. Sabi ng mga adults, kaartehan, hindi ho. Yan ay malaking problemang kinakaharap ng mga kabataan ngayon. Huwag nating sasabihin kaartehan. Iba't iba.
maraming gulayat ang nang i-intimidate sa atin. So let's go back to the story. Ano bang meron dito? Ako, napaka-familiar na natin sa story ito, pero ako'y naniniwala na ang biyaya ng Diyos ay bago araw-araw. Kaya ultimong sa kanyang salita, meron siyang itinuturong bago sa atin araw-araw. Do you believe that? Amen. So, let's go back sa story. Makikita po natin yan sa 1 Samuel chapter 16. Hindi ko nilagay lahat diyan. Ako po, napakahaba. Kaya atin na lamang hihimayin utay-utay. Ano ba meron dito? Naghaharap po ang army ng Philistine at ang army ng Israel. And they are preparing for a battle. Yan. Ito ang mga paborito kong mga movie, yung mga war. Ngayon, sabi nung isa, may suggestion ako para mabawasan ang mga mamamatay. Paglabanin na lang natin ng ating mga champions. Oo, di ba? Naalala ko noon yung doon sa battle sa Troy, 'di ba? Sino ang champion? Oh, by the way, lalayo na ng lalayo. Sabi ng Philistine, meron kaming champion dito. Ang pangalan niya ay si Goliath. Magharap kayo ng champion ninyo at paglabanin natin sila at kung sinong mananalo, ay di kayo na ang panalo sa war na ito at kami magiging alipin nyo na kung matalo ninyo yung champion namin. Yun ang sabi ng mga Pilisteo. Sabi, ipapakita namin sa inyo kung sino ang aming champion na si Goliath. Goliath! Doon sa hanay ng mga sundalo ay may lumabas. Bulilit, sanay, maliit. May dalang shield. Tawanan ng mga Israelita. Ano ba yan? Champion na gayan? Sabi, hindi pa yan. Tagadala lang yan ng shield. At lumabas nga si Goliath. Grabe, napakalaki. Higante. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, higante. At paglabas po ni Goliath, nanginig, sabi po sa Bible, nanginig ang mga sundalong Israelita. Nanginig. Iba yung kinilig ha, hindi, iba yon. Iba yung ganun ang kilig ng mga Gen Z ngayon. Nanginig sa takot. Dahil nakita nila yung laki. Alam niyo po, strategy ito War strategy ito. Hindi pa po nagsisimula ang gerang physical, may nangyayari na pong gera, psychological. Ini-intimidate po ng Philistine ang mga Israelita. Sabi nila, ay, kita nyo yung panlaban namin. Hindi man lang nila naisip na, pwede naman nila pagtulong-tulungan yun kahit gayon malaki. Di ka? Hindi na nila naisip, na-intimidate na sila. Natakot na sila. At here comes David na nagsasabi, sino kaya? Bakit kayo kayang takutin niyan? Sabi ng mga kasama, ay, hindi ka natatakot diyan. At mamaya, balikan natin ang story. Okay, anong meron dito? Kailangan po nating malaman ang mga kaparaanan on how to defeat the Goliaths of our lives. Mayroon ding malalaking problema, o we call it Goliath, na nang i-intimidate sa atin. 'Di ba? Sino rito na ang Goliath ng buhay mo ay yung iyong future? Ooh. 'Di ba? Ako kaya ay makakapag-asawa pa. Ay ilang taong ka nag-assist? 17. Ay, grabe naman yung mga tanong mong iyan. 'Di ba? O kaya naman, ano ang mga Goliath na umi-intimidate sa iyo? Could it be yung nangyayari sa buhay mo ngayon? Kasi yung iba, future ang kinakatakutan Yung iba naman, yung nangyayari ngayon. Ano example? Yung tingin mo sa mga kabatch mo ay established na ang buhay. Tapos ikaw, yan. Ito ako ngayon. Ikaw yan. Anong nakita ko doon sa Facebook? Nagkukot-kot ng barya doon sa sahig. Tinitiklap yung barya sa sahig, walang-wala. Grabe. Ano ang mga Goliath na umi-intimidate sa buhay mo? Could it be sakit, karamdaman? Kaya hindi ka maka-push through sa mga pangarap mo sa buhay kahit andyan ang opportunities, etc., etc., kasi may iniinda ka. Or kung hindi man ikaw, yung mahal mo sa buhay. Kaya may mga tipong
gustong-gusto mong makapag-abroad, may opportunity ka to work abroad, di ka makaalis kasi may mahal ka sa buhay na inaalagaan mo dahil may sakit. May kilala akong ganyan. Tropa ko. Hindi makaalis, hindi makapag-abroad kasi yung bunso niyang kapatid, paralyzed. Ilang taon na? Kung si Pastor ay 24, di yun ay mga... Talaga kayo? Sige na, 36. So kung ako'y 36, yun ay 37. Matanda na 1 taon sa akin. Hindi siya makapag-abroad, hindi siya makaalis, hindi siya makalayo kasi may kapatid siyang paralyzed. You know that? So, iba't iba ang gulayat na umi-intimidate sa iyo. Tumatakot sa iyo, pinapahina ang iyong kumpiyansa, pinapaliit ang iyong pananampalataya. Kagaya ng nararanasan ng mga sundalong Israelita that time. Ano ang kailangan mong maunawaan? Number 1, ang unang-unang mong dapat maalaman, ang unang-unang dapat nung gawin ay ito. Know God. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, kailangan mong makilala ng totohanan ang Diyos. Sabi po sa Hosea chapter 6 verse 6, I don't want your sacrifices. I want your love. I don't want your offerings. I want you to know me. Ano ang sabi ni Lord diyan? First thing first. Gusto mo agad magsakripisyo Mahalin mo muna ako. Kaya lang, ang hirap din naman nang mamahalin mo ang sino man nang hindi mo pa siya kilala. Kaya hindi talaga ako naniniwala dun sa I know I love you before I met you Bola yon. Tumalab na yun dati, hindi natatalab ngayon. At ano pa ang sabi ng Diyos? I don't want your offerings. I want you to know me. Sabi ni Lord, first thing first, nag-o-offer ka na kaagad, inaalay mo na agad yung kung ano-ano, kilalanin mo muna ako. Yun ang pinakamahalaga. Kaya yung iba, kung magbigay sa Panginoon, parang ang binibigyan ay badyaw Bakit? Hindi kilala ang binibigyan. Baka nga mas generous ka pa sa badyaw kaysa sa ipagbibigay mo sa gawain ng Panginoon. Kaya, first thing first, know me. Yun ang sabi ni Lord sa verse na yan. I want you to know me. Kasi, the rest will follow. Pag nakilala at na-reveal talaga sa iyo, kung sino talaga si Lord, ay talaga namang makikita sa pagbibigay mo kung sino talaga ang binibigyan mo. What else? Kapag na-reveal talaga sa iyo kung sino si Lord, nakilala mo talaga siya ng totohanan, mamahalin mo siya the way kung paano mo siyang nakilala. Anong point ko? Dito nagsisimula ang lahat. Dito nagsisimula ang lahat. Hindi mo mapapagtagumpayan kahit pamaliit na problema kung di mo unang kilala ang Diyos. Kaya pala kahit nung una pa lang, nung sinabi po ni Lord kay Prophet Samuel, Propeta Samuel, yes Lord, sablay ang unang pili natin ng hari. Bakit po? Si Haring Saul po yon, sablay. Nako, politiko. Ang kailangang hari na mangunguna sa aking bayan ay yung unay, ako talaga ang gusto, gustong parangalan, ako ang gustong mahalin. Hindi yung gusto'y mahalin ay ang crowd, mahalin siya ng crowd. Politiko ang nailagay natin, si Saul yon, si Haring Saul. Kaya ano ang sabi ni Lord? Kung Batangas version po ang Bible, ang sabi ni Lord kay Samuel, palte. Ano daw sabi? Palte. Meron gang hindi Batanggenyo din Ayan. Pag sinabing palte, palitang. Palte! Sabi ni Samuel, ay saan naman ako itong hahagilap? Sabi ni Lord, basta sumunod ka sa aking sasabihin at makikita mo ang susunod na haring ipapalit natin kay Saul. Pumunta ka daw sa bayan na yon. Di pumunta siya sa bayan na yun. Tas Lord, saan po ako pupunta? Ipagtanong mo ang bahay ni Jesse. Sino pong Jesse? Jesse de Vera? Hindi, iba pa yun. Punta siya sa bahay ni Jesse. Pagdating niya doon, ito na. 1 Samuel 16:6. When they arrived, Samuel saw Eliab and thought, surely the Lord's anointed stands here before the Lord. Sabi ni Samuel,
ere na, ang tikas. Nakita niya si Eliab. Malaen siyang di. Bah. Hindi. Para relate kahit yung mga nauna. Malapiolo Pascual. Kita niyo, may nagre-react na. Ang body, Manny Pacquiao. Alam niyo na ang kalalabasan nito. Eman. Di ba? So, sabi ni Samuel, eto na, patikas, ari na ang susunod na hari. Sabi niya, surely the Lord's anointed stands here before the Lord. At may sinabi ang Panginoon sa kanya, verse 7. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. Sabi ni Lord kay Samuel, huwag kang tingin ng tingin sa itsura at saka sa height. Kung may katabi kang dalaga, sabihin mo, wala yan sa itsura. Wala yan sa height. Baka ayaw mong pansinin kasi tall, dark, and never mind. Ay baka naman yan in love kay Lord. Yun ang malakas makapagpapugi. Di ba, pastora? Si pastora nasa online ngayon. Oh. Tall ba si pastor? Hindi. Ano bang height niyo, pastor? For your information, ako po ay 5'5" inihap. Inilalabang ko lagi yung inihap na yun. Sayang din. Oh. Okay, tuloy po natin. Sabi ni Lord kay Samuel, the Lord does not look at the things people look at. Oh. Hindi daw tumitingin si Lord sa tinitingnan ng tao. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, ang Diyos sa puso nakatingin. So kung ikaw may nanliligaw sa iyo, talaga namang hindi tall, hindi dark, hindi rin handsome, ay ano yan? At narinig mo ito ngayon, ang Diyos tumitingin sa puso, makinig ka, mayroong wisdom dito. Pastor, sasagutin ko na, hintay ka. Ang Diyos daw tumitingin sa puso dahil kita ng Diyos ang puso. Ikaw kita mo? Hindi. Kaya makikita mo yan sa pahatagalan. Kaya girls, huwag ka kaagad mag-oo. Hayaan mo. Pagtiyagain mo. Donnie, makinig ka. Hayaan mo. Bakit? Dahil kung ya'y makakapag-intay sa iyo, ngayong nanliligaw, pag mag-asawa na kayo, lalong makakapag-antay iyan. Pero may nasabi ko na minsan, uulitin ko, hindi ko mananawa, marami kasing youth dito. Kasi kung habang nanliligaw at hindi makakapag-antay sa iyo, maniwala kapag mag-asawa na kayo, lagi ka niyang sasabihan, Danay! Tagal na tagal mo! Maniwala ka. Dahil yung kaming mga lalaki, hindi man nila lahat pero marami, magaling lang pag nanliligaw yan. Sabi nung isa, hindi ako gayon, hindi ka naman nga gayon, hindi ko man nila lahat. Hindi lahat. Okay. May kilala nga ako hanggang ngayon nililigawan pa. May apo na yun. Bakit nililigawan pa hanggang ngayon? Laging magkababag. Yeah. Okay. Ang mga mag-asawa po rito, pa-inlove ng pa-inlove kay Lord at pa-inlove ng pa-inlove sa bawat isa. Amen. Okay. So bakit ko kayo dinala din sa part na are? Ngayon, sabi ni Lord kay Samuel, wala rito. Inihilera ni Jesse ang kanyang mga anak. Inisa-isa ni Samuel. Wala. Reject lahat kay Lord. Sabi ni Samuel, Lord, wala naman hudi ni Isa, anak ni Jesse. Sabi ni Lord kay Samuel, meron pa yang isang anak. Sabi ni Samuel kay Jesse, Bossing, may isa pa daw. Sabi ni Jesse, oo nga, yun na tagapag-alaga ko ng tupa kaliit naman Saka yun ang bunso, maliit yun, hindi aaray. Lord, hindi daw uari. Dumali ka na naman, Samuel. Sinabi nang hindi ako natingin sa itsura. Ipatawag mo. Buseng, kahiyahayaman, ipatawag daw. Diyan, pinatawag. Di amoy kambing, amoy tupa. Sabi ni Samuel, Lord, arinahaw, arigahaw. Verse 12. So he sent for him and had him brought in. This is David.
He was glowing with health and had a fine appearance and handsome features. Ayun lamang. Amoy tupa, pero pugi. Tapos ang pulong. Di ba? Lalo na at sa video ko lang mo lang ang nakausap, yung gamay maamoy mo. Oh, ba't ka kayo natawa? Mga mahilig sa apamdiya. Huwag kayong laging video ko lang ha, hindi mo yan naaamoy. Miski idikit mong ilong mo sa cellphone. O tuloy. Then the Lord said, "Rise and anoint him. This is the one." Wow. Sabihin mo nga, si David ang hinahanap ni Lord. Kilala po ng Diyos ang nakakakilala ng totohanan sa Kanya. Yan, lalabas din yan maya-maya. Yo! Kilala at hinahanap-hanap ng Diyos ang nakakakilala ng totohanan sa Kanya. Because God looks not on the outward appearance, God looks at the heart. Kaya miski pa mukhang banal. Tingnan mo nga yung katabi mo. Hindi yan Diyos nakatingin dyan. Ang Diyos ay tumitingin din eh. Kita niya are. At kilala ni Lord ang mga nakakakilala ng totohanan sa Kanya. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, kilala ka ni Lord. Kasi nakikilala mo siya ng totohanan. Remember the verse, na sa kahuli-hulihang panahon, marami ang tatawag sa Diyos, Ama, Ama. Pero ano ang itutugon ng Diyos sa kanila? Hindi ko kayo mga nakikilala. Dahil kilala ni Lord ang mga totohanang kumikilala sa Kanya. So make sure, hindi ka lamang born-again Christian na panlabas. Kailangan born-again Christian ka rin eh. Sabihin mo nga sa iyong katabi, partner, paalala lang. Ang Kristyanuhan, ang pupuntahan, ay langit-langitan. Mahirap iyon. Kaya, ang naboborn again ay hindi lamang ang itsura, kundi ang puso. Amen? Are you there? Okay. So now that we know, nakilala ni David talaga si Lord kasi pangitan na eh. Kilala nga siya ni Lord eh. Ito ang napakalaking advantage ni David sa pagharap niya kay Goliath. Bakit? Ang nakakakilala ng totohanan sa Diyos, cool na cool sa harap ng higanting problema. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang stress yan. Tingnan mo yung kabila kung mukhang Hagardo Versosa. Hindi naman. Bakit? Ano ibig sabihin dyan? Ang taong totoong nakakakilala kay Lord, kahit may kinakaharap yang higante, cool na cool yan. Balikan natin yung story. Tingnan nyo yung mga Israelitang sundalo. Nung nakaharap si Goliath, ano nangyari? Nanginig. Natakot. Nung dumating si David, sabi ni David, sino yan? Parang nagtatanong na kung sino lang ngayon. Takot-takot na nga yung mga naroon. Sino yan? Cool na cool. Sabihin mo nga, cool na cool. Meron ako sasabihin sa inyo. Napakalaking bagay na kilala mo ang Diyos, lalo na sa pagharap mo sa problema. Kailangang makilala mo kung sino ang Diyos mo. And there is a verse in the Bible na nag-describe kung gaano kalaki ang Diyos. Na ang trono daw ng Diyos ay ang sangkalangitan at ang patungan ng kanyang paa ay ang sandaigdigan. Pagkakalaki. Now, bakit ko ito sinasabi sa inyo? Remember, na kapag lumalaki ang problema, hindi lumiliit ang Diyos.
Ulitin ko. Kapag lumalaki ang problema, hindi lumiliit ang Diyos. Ang tao, lalo na pag walang pagkakilalang totoo sa Diyos, pagharap sa mga gulayat ng buhay, ang laki-laki ng problema ko, Pastor. Bakit? Kasi yung asawa ko, anong meron sa asawa mo? Laging maagang naalis. Di very good. At laging may kachat. Pag umalis, laging may kachat. Hindi baka ikaw? Hindi nga ako. Ay, malaki nga ang problema mo. Pero may itatanong ako sa iyo, kilala mo ga ang Diyos mo? Opo. Nung lumaki ga ang problema mo, lumiit ang Diyos mo. Hindi po. Rejoice. I said, rejoice. Dahil kahit pa lumalaki ang problema, hindi naman lumiliit ang Diyos mo. Tingin sa Diyos na malaki Ang atin pong pinag-uusapan dito ay yung iyong perspective. Kaya pala, isang bagay, dalawang tao ang tumingin, magkaiba ang tingin. Kasi depende yan sa tumitingin. Paglagay ka daw ng isang transparent na baso na may kalahating lamang tubig, may dalawang tumingin. Pagka negatron ang tumingin, ano yung negatron? Yung pessimist. Yung laging negative ang isip. Ano ang tingin niya doon sa tubig? Doon sa baso na may kalahating tubig? Half empty. Anong tingin mo din Half empty. Yun namang optimistic o yung positive sa buhay o yung may relasyon sa Diyos, nakakakilala sa totoong Diyos, nung pinatingin doon sa basong may lamang kalahati, anong sabi? Half full. You see the difference? Sabi nung negative, nung nega, half empty. Sabi naman nung positive sa buhay, dahil may pagkakilala ng totohanan sa Diyos, half full. See the difference? Mahalaga ang perspective. At yung perspective, bumabase rin yon sa kung gaano mo kakilala ang Diyos. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, malaki ang Diyos ko. 1 Samuel 17:26, David asked the men standing near him, "What will be done for the man who kills this Philistine and removes this disgrace from Israel? Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God?" Sabi ni David doon sa mga sundalong nadatnan niyang takot na takot kay Goliath. Ano daw ang gagawin sa makakapatay din Interesado Anong gagawin sa makakapatay din Sino ka magtatanong noon kung takot? Wala. Ang nagtatanong noon, interesadong tapusin yung si Goliath. At nang mawala na yang kahihiyang iyan na ginagawa sa Israel. At ang sabi pa niya, at sino yang hindi tuling iyan? Bakit ito'y naka-highlight? Bakit sinasabi ni David na si Goliath ay supot? Kasi po, sa Israel, ang pagtutuli ay tanda ng pakikipagtipan nila sa Diyos. Yun ay tanda. Kaya kapag circumcised, ibig sabihin, yun ay may relationship kay Lord, yun ay tanda, ako ay kay Lord. Nung kanilang panahon. Ngayon kasi, ito ay for health, purposes. Kaya yan ay iniha-highlight ni David. Sinasabi niya sa mga kasama niya, wala naman niyang relasyon sa Diyos Malaki. Pero wala yung relasyon sa Diyos, hindi niyan kilala ang Diyos, ba't kayo takot dyan? Tingnan natin yung kabilang perspective. Bakit kayo natatakot? Kayo ang may relasyon kay Lord, yan wala. Hello? Mga Kristiyano, nakasamahan ng mga sundalo. Bakit kayo nai-intimidate sa walang relasyon sa Diyos ay ikaw ang may relationship kay Lord? Are you there? May intimidate. Ako ho'y nag-apply sa trabaho Ako ho'y umuwi na. Bakit umuwi ka na kagad? Ay, nakausap ko po yung mga kasabay ko sa pag-apply. Yung isa daw po ay graduate ng UP. Yung isa daw ay graduate ng De La Salle. Yung isa daw ay graduate ng Ateneo.
Oy, ba't umuwi ka na? Ako graduate ng BSU. Uy, ano naman? Ay, kagaganda ho ng school nila eh. Ako'y na-intimidate. Pambihira ka naman. Di sana'y tinanong mo kung kilala nila si Lord. Ay, malamang ho'y hindi. Dahil iba ho ang mga pinag-uusapan nila eh. Parang mga atheist pa nga ho. O gayong ga. Ay, di dapat the more ka lalong naging confident sa pag-apply. Bakit? Kasama mo si Lord. Sinasamahan ka ng Diyos. Kailangan kilala mo ang Diyos mo, na ang Diyos mo hindi lang malaki, kundi sumasama sa iyo. Ano ang pangako ni Lord? I will never leave you nor forsake you. Ay, ang lakas ng backer mo. Sinasamahan ka ni Lord. Sabi mo nga, sinasamahan ako ni Lord. Ano pa? 1 Samuel 17:33, sinabi ni Saul kay David, ito ay nung time na si David nagsasabi na kay Haring Saul, sabi niya, mahal na hari, dusong ang mga sundalaw. Alam niyo yung dusong? Duwag. Ako na ho ang lalaban kay Goliath, sabi ng hari. 1 Samuel 17:33, you are not able to go out against this Philistine and fight him. You are only a young man and he has been a warrior from his youth. Utoy, hindi ka uubra. Ikay ka, bata pa. At aring haharapin mo'y bata pa lamang ay nakikipaglaban na. Veterans. Ikaw ay nakikipagboksing lang. Halimbawa, ikaw ay nakikipagboksing lang sa tapusan sa tuklaw. Ang lalabanan mo ay talaga namang world heavyweight champion. Hindi ka uubra. Pero alam mo, ito ang nakita ko. Ang mga anak ng Diyos na magtatagumpay kahit sa mga gulayat ng kanilang buhay, hindi mo yan makikita sa itsura at katayuan sa buhay. Sa madaling salita, hindi mo pwedeng minusin. Bakit? Sabi ko nga sa inyo kanina, sabi ng Panginoon, wala yan sa itsura. Sabihin mo nga uli, wala sa itsura. Kaya nga, pananampalataya eh. Pananampalataya ang nakakapagpangiti sa Diyos. For without faith, it is impossible to please the Lord. Hindi naman sinabi ng Bible na, for without good looks, it is impossible to please the Lord. Pero ibabalansehin ko ito ha. Hindi rin naman nangangahulugan na pababayaan mo ng sarili mo. Baka naman makapunta-punta rito hindi nanliligo at sasabihin mo, wala naman ho sa itsura yan. Kita naman ho ng Diyos ang puso ko. Oo nga, ay amoy naman kita. Hindi ko nga kita ang puso mo, amoy naman. Kaya, aayusin din naman natin. Balance yun ha. Remember, ang sabi rin naman ng Bible, your body is the temple of the Holy Spirit. So take care of your bodies. Okay? Tuloy natin. Kaya, anong makikita nyo rin eh? Gustong-gustong lumaban ni David. Pinipigilan siya ni Haring Saul. Namiminos ni Haring Saul ang itsura ni David at ang kanyang experience sa buhay. Pero again, ang Diyos ay hindi diyan nakatingin. Ano pa? In order for us to defeat our Goliaths, number 2, we should know what matters to God. Kagaya nga na rin ating sinasabi kanina, ang Diyos hindi nakatingin sa itsura. Ang mahalaga sa Panginoon ay yung kilala mo siya at yung pananampalataya mo sa Kanya. Ano sabi ng Panginoon when it comes to faith? Kahit daw kasing liit ng buto o butil ng mustasa, may pananampalataya ka raw gayon, kaya mo raw utusan ng bundok na lumipat. Sino nakakita na rito ng buto ng mustasa? Sabi nung isa nung una-una, aninag ko pa. Ngayon na hindi na. Maliit lang yon. At anong sabi ng Panginoong Jesus? Magkaroon lang daw ng faith na kahit kasing laki noon, kaya mo raw utusan ng bundok na lumipat. So pwede pala nating utusan na lumapit-lapit ang buong Sierra Madre. Kakaunti ang natawa. Lugi. Pero anong point ko? If you want to defeat the giants ng buhay,
Una, kilalanin mo ng totohanan ng Panginoon. Pangalawa, alamin mo, ano ba ang mahalaga sa Panginoon? Ano ba ang mahalaga sa Panginoon? Ano ba ang pinapahalagahan ng Diyos? Kasi talagang yun nasusunod eh. Pag kinilala mo ang isang kung sino man, yung isang person, nalalaman mo ano ang mga pinapahalagahan niya. Tama ba? Oh. Example, nung nakilala mo yung crush mo, kinig na kinig ka naman. Nung nakilala mo yung crush mo, inaalam mo ang mga gusto niya. Di ba? Di ba, Donnie? Hindi ka makarelate? Hindi. Inaalam mo ang mga pinapahalagahan niya. Di ba? Dandel, inalam mo ka? Dandang-dara. Ay, di ga? Inaalam mo. Ari, hindi na ako mahihiyang aminin sa inyo, ha? Nung una-una, tuwing nakakausap ko ho si Pastora, inaalam ko ho ang lahat ng mga gusto niya. Inililista ko. At yun hong listahan kong yun, binabalik-balikan ko para makabisa ko. Ang hindi niya alam, marami na siyang nasabi, kabisado ko. Kaya kapag minsan, meron akong ibibigay sa kanyang, isa sa kanyang mga paborito, ba nagugulat siya. Hindi niya naaalalang nasabi na niya sa akin, kaya ako alam. Tama, nagno-notes ka na ngayon. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Sabihin mong di ka nakaka-relate eh. Oh. Ino-notes ko ho. Inaalam ko. Kristiyano, na nagsasabing kinikilala mo pa at talagang ikaw ay desididong makilala pa ng lubusan ng Panginoon, know what matters to Him. Alamin mo kung anong pinapahalagahan ng Diyos. Minsan may nagtanong kay Jesus. Matthew 22:36. Teacher, which is the greatest commandment in the law? Ano daw ang pinakadakilang utos? May nagtanong kay Jesus. Pwede mo na rin itong i-equal to, ano ang pinaka-pinapahalagahan ng Diyos? At sumagot ang Panginoong Jesus, verse 37, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. Ano ang sabi ni Jesus? Yan ang pinahahalagahan ng Diyos. Ang mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip at buong lakas, at ang mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan ang pinapahalagahan ng Diyos. Ngayon, if you want to defeat the Goliaths ng buhay mo, alamin mo kung anong pinapahalagahan ng Diyos. Alamin mo kung anong mahalaga sa Diyos. Ang mahalin ang Diyos at mahalin ang kapwa. Now, tell me, ano ang mga Goliaths ng buhay mo? Ako ho ay may matagal ng kagalit. Yeah. Closing prayer. At hanggang ngayon po'y dala-dala ko pa. Tuwing nagpapangita ho kami, talaga naman hong mayroong para bagang kinukut-kut yung naglalangib na. Sumasakit na naman. Naaalala ko na naman yung ginawa. Ano po ang kailangan kong gawin para mapagtagumpayan ng Goliath na ito ng buhay ko? Alamin mo kung ano ang mahalaga sa Panginoon. Ano ang mahalaga sa Panginoon? Ang mahalin siya ng buong puso, buong isip at buong lakas. Mahal ko naman po si Lord. Yung susunod, mahalin ng kapwa kagaya ng pag-ibig sa iyong sarili. Iyan na nga. Ano pong gagawin ko? Hirap na rin naman po akong galit. Alam niyo ba, mahirap yung laging galit. Mahirap yan. Pastor, mahirap din po magpatawad. Parehas mahirap. Doon ka na sa pabuti ka. Doon ka na sa kapag ginawa mo kahit mahirap, palapit ka kay Lord. Mahirap pong magpatawad. Mahirap naman talaga, pero once you try and once you give it to God, then the grace of the Lord will actively, mightily move in your life. Tutulungan ka ng Diyos. Bakit kailangan ng pagtulong ng Diyos sa pagpapatawad? Because forgiveness is a divine act.
Ito'y kilos na divine, hindi ito kaya ng tao. Kung taong tao lang ang gagawa. Kailangan mo ng active participation ni Lord dito. Pastor, di ibig sabihin magpapatawad ako? Oo. Mapapagtagumpayan mo ang gulayat na yan kapag naunawaan mo kung ano ang pinapahalagahan ng Diyos. Ano pa ang mga gulayat ng buhay? Karir. Pastor, grabe. Mas matanda pa ako doon sa bahagong CEO ng kumpanya namin. Imagine nyo magkano katagal na ako din eh. At hanggang ngayon, garni pa rin ako. Ito ang gulayat ng buhay ko, Pastor. Ito ang gulayat ng buhay ko. Wala akong breakthrough. Ano nga uli ang pinaka-pinahahalagahan ng Diyos? Ang mahalin ko po siya at ang mahalin ng aking kapwa. Mag-focus ka roon. Ang definition ng success ay hindi kung ano yung sinasabing success ng mundo. We're chasing that eh. Napaniwala tayo ng mundo kung ano ang definition nila ng success. Ano ang sinasabi ng mundong successful na tao? Mayaman, malaki ang bahay, maraming luxury car. Oh, pasaan na naman yung isip ninyong iyan? Yan ba ang successful na tao? Sabi ng mundo. Pero ano ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang salita? Kahabag-habag ang tao na mayaman lamang dito pero hindi mayaman sa relasyon niya sa Diyos. So, let's redefine success. Let's redefine success. Ano ang mahalaga sa Panginoon? Ang mahalin siya at ang mahalin ang kapwa. Church, as long as you're loving God with all your heart, with all your might, and with all your soul, and you, sa biyaya ng Panginoon para sa kanyang kapurihan ay umiibig ng iyong kapwa, you are successful in this life. Let's redefine success. I am talking with the young professionals here. Oh, come on. This world call it the rat race. Tama na. Ano ang sabi ng Ecclesiastes diyan? You're chasing the wind. Para kang naghahabol sa hangin diyan. Sige, pag ikinapromote, what's next? Ay, mapopromote pa uli. What's next? Aba, hindi ako yayaman. What's next? Ay, di ako magpapakasarap-sarap sa buhay. Then what's next? Ay, di ako magpapatayo ng malaking kamalig. Oh, sounds familiar. At ano pa ang sabi ng Bible? Iipunin ko lahat ng kayamanan ko doon. At tapos? At ako ay kakain at ako'y iinom at ako'y magsasaya. At ano sabi ng Bible? At sinabi ng Panginoon, hangal, mamayang gabi, kukunin na kita. You see? Ano ang sabi ni Haring Solomon? Chasing before the wind. Naghahabol ka sa hangin. Nakita ninyo yung mga video sa social media, yung habol ng pera hanggang pumuti na ang buhok, habol ng pera. Oh. At tapos nung na-realize niya the brevity of life, na-realize niya ang kaiklian ng buhay, gusto nang bumalik, hindi na makabalik. Madami namang pera. You see? Ang mahalaga ay ang mahalin ng Diyos at ang mahalin ng mga nasa paligid. Hindi ko sinasabing maging responsible employee ka. Hindi ko sinasabing pabayaan mo ang trabaho mo. Pero hindi ka nabubuhay para lang maghanap buhay. You are destined for greater things. You are destined to love the Lord and to love your neighbor. Baka naman magpalipat ka ng bahay sa tabi ng bahay ng crush mo. At tapos sasabihin mo, sabi ni Pastor, love your neighbor. Kaya ka pala lumipat. Eh naman, si Tony, yun ang inino-notes eh. Okay. Ano pa? Nasaan na ka tayo? Know what matters to God. Come on. Hindi napakahaba ng buhay na ito para ubusin mo sa hindi naman talaga pinapahalagahan ng Diyos. Oo nga't sinasabi ng mundong ya'y mahalaga, pero yan kay mahalaga sa Diyos. Ano ang madadala mo sa langit?
Ang relasyon ay isa sa madadala sa langit. Yang relasyon mo sa Diyos ang numero 1 at yan ang pinakakailangan para makapasok sa langit. Padalawa, yung relationship mo towards other believers and your family. Ang dami. Laging yun ang hinahabol, yun ang mga giants ng buhay nila, yung mga kung ano-anong alalahanin ng buhay sa mundo. Napabayaan ng pamilya. Kaya, paalala yung iyong pamilya, dala mo yan hanggang langit kung makakakilala sila kay Lord. Baka you're so busy chasing for fame, for wealth. And, kumusta ang iyong pamilya? Kilala na ba nila si Lord? Ako nga ho, hindi pa nila tuong kilala. Ang Diyos pa naman ho. Ay siya. You know your assignment. Are you with me? Okay. Tuloy natin ito. Ay di sabi ni Haring Saul kay David, Utoy, hindi mo kaya yun. Hindi mo kaya. Sumagot si David. Verse 34, But David said to Saul, Your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Your servant has killed both the lion and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them because he has defied the armies of the living God. Anong sabi riyan ni David? Sabi ni David, Mahal na hari, ako po ang tagapag-alaga ng tupa ng aking tatay. Kapag may leon o oso pong umaatake sa aming mga tupa, hinahabol ko ho yun. At akin hong inaagaw sa kanilang bibig ang tupa. Pag ako ho ay binalingan, aba ay pinapatay ko ho. Aba, ito pa lang si David ay pumapatay ng leon at ng oso. At ang sabi niya, ang inyo pong lingkod ay nakapatay ng leon at ng oso. Kaya yan pong hindi tuling Pilisti, yung yay, kagaya rin laang nila. Kaya ko rin po yan. Dahil binabastos, hinahamak niya ang Panginoon. Kita ninyo, meron akong nakita rin Bago ka maging giant slayer, kailangan mo munang maging lion and bear slayer. Anong ibig sabihin? Pastor, bakit gaho ang problema ko? Ay parang yung mga nataya sa luto sa amin. Pila O, sabi naman ng isa, bakit ang mga problema ko? Ay parang yung nakaraang mga bagyo sa Pilipinas. Sunod-sunod. Ay bakit nga gayon? Ba't nga nangyayari yung gayon? Kasi nga, gusto ng Diyos, mapagtagumpayan mo muna ang oso. Mapagtagumpayan mo muna ang leon. Pastor, kahirap nga ng pinagdaanan ko. Ginusto ng Diyos na pagdaanan kong magtagumpay muna sa leon at sa oso. Oo, kasi inihahanda ka sa gulayat. Alam mo ba na ang problema, uungat mahirap, uungat masakit, ay ginagamit pa rin ng Diyos upang maihanda ka. Pastor, hindi naman ako nahingi ng gulayat. Kaya, hindi ako nahingi ng mga oso at leon na yan. Mamaya, mauunawaan mo. Okay. Bakit nga may mga gulayat pa? Number 3. How to defeat your Goliaths? Know and understand God's plan for your life. Bakit may mga Goliaths? Kasi may plano ang Diyos sa'yo. Sabihin mo nga, may plano ang Diyos sa akin. Kahirap pagkatiwalaan ng sino man na nagsasabing mahal ka, pero walang plano sa'yo. Diba? Yung nagtatanong na si girl kay boy, Uy, ano bang plano mo sa akin? Plano? Aeroplano? Hindi nga, seryoso. Katagal na nating tayo Gaano ka katagal na tayo? Tinan mo, di mo natanda? Ano bang plano mo sa akin? Ba't ka nagtatanong ng gayaan? Wala ka gang tiwala sa akin. May tiwala naman ako, pero maganda naman yung nagsasabi ka rin naman na may plano ka sa akin. Bakit? Because somehow, yung plano, nagpapakita ng intensyon. Diba, Julie?
Oh, di ba? Tangon-tangon si Joey, ganyan. Oh. You never know, you never know. Mahal ka ng Diyos at may plano siya sa'yo. Sabi po sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Wow! Yan ang plano ng Diyos sa atin. Ang bigyan tayo ng kasaganahan at hindi tayo ipahamak. Ang bigyan tayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Sinong may gusto noong? Yan ang plano ni Lord sa iyo. Yan ang plano ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Ano ang sabi ni David sa pagpapatuloy? Anong sabi ni David kay Haring Saul? Verse 37, "The Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine." Alam niyo, nakita in advance. Ano nga ang word yon? Yun na yun. Nakita in advance ni David kung ano ang dakilang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Alam mo kung anong sinasabi niya rito? Ito ang version ko niyan sa verse 37. Sabi ni David yan, "Iniligtas ako ng Diyos sa leon. Iniligtas din ako ng Diyos sa oso. Aba, ay may plano pa ang Diyos sa akin. Ililigtas din ako ng Diyos kay Goliath." Are you there? Nakikita niyo yan? Halimbawa, iniligtas ka ni Lord kay Tino. Remember Tino? Ayos na ayos ang banding nyo ng isang araw, hindi mo na agad tanda. Iniligtas ka rin ni Lord kay Juan. Hello? Abay, may plano pa ang Diyos sa iyo. Sabi ko, may plano pa ang Diyos sa iyo. Ano mang susunod na gulayat ng buhay mo, ililigtas ka pa rin ni Lord dyan. Bakit? May plano siya sa iyo. Nakita ito ni David Pastor, paano ko po makikita ang dakilang plano ng Diyos sa buhay ko? Unang tip, alalahanin mo lagi ang mga ginawa ng Diyos sa iyo. Remember or always remind yourself of the testimonies na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. Diba? Ganito ang ginagawa ni David mahal na hari. Kaya ko talunin si Goliath. Bakit? Natalo ko ho yung oso. Natalo ko ho yung leon. Talo ko din yan. Remember your victories. Yung iba kasi, pag nakakita ng Goliath ng buhay, nakakita ng malaking problema, lungangi na agad. Malaki na problema ka. Ano bang malaking problema mo? Papasok na uli si Ineng. Ano bang year na? 4th year na. Kalaki ng tuition. Ano naman? Ano naman? Hindi. Alalahanin mo. Magkano ang gastos mo nung yan first year? Laki. Nakaubdo? Nakaubdo. Ano second year, magkano ang gastos mo doon? Malaki lalo ng first year. Nakasurvive? Ayos. Itong nakaraan third year. Talaga yan ang napakalaking kinaharap ko. Malaki kaysa doon sa first at second year. Kadami pang project. Nakasurvive? Survive, biyaya ng Diyos. Di yan ang alalahanin mo. Habang hinaharap mo ang gagastusin mo sa 4th year ng anak mo, alalahanin mo ang iniligtas ka ng Diyos ng first year, second year, third year. Come on! Alalahanin mo the testimonies na binigay ni Lord sa iyo. Meron nakalagay din Labas Basa. Kapag may test, may binubuong testimony. Sabi ko, kapag may test, may binubuong testimony si Lord sa buhay mo. Pastor, grabe yung pinagdaraanan ko ngayon. Congratulations! You have this testimony in the making. Hello? Saka ang sabi naman pinagdadaanan, talo naga. Tapos naga.
Talo na ga? Hindi pa naman ah. Daan lang, daanan mo. Nasa dulo ang testimony. Okay? Sa pagpapatuloy po ng verse 37b, ibig sabihin, that's the second part of verse 37. Saul said to David, "Go, and the Lord be with you." Ano makikita nyo dyan? Ito yung may nakita. Ito yung matagal ko nang naririnig, matagal ko nang nababasa. Isang araw ko lang nga rin napansin. Ang ano yun? Sino magkausap diyan? Si Haring Saul at si David. Question, si David ba ay hari na that time? Hindi pa. Sinong hari? Si Saul. Okay. Walang makalabang sundalo kay Goliath, tama? So kung walang sundalo makalaban kay Goliath, sino supposed to be ang lalaban kay Goliath? Ay, ba't dinalaban si Saul? You see? Supposed to be si Saul ito. Pero dahil hindi nga si Saul, ayaw na nga ni Lord kay Saul, nireject na nga, kaya napansin niyo bago ang David-Goliath encounter, pinapili na ni Lord si Samuel ng bagong hari. Si Saul ang king by that time. Pero si David na ang anointed king. Anong point ko rito? Tingnan ninyo yung verse na yan. Basahin nga ulit natin, 1, 2, 3, basa. Saul said to David, "Go, and the Lord be with you." Alam niyo, unaware si Saul na ibinibigay na niya ang baton ng pagkahari kay David sa oras na yan. Hindi pa niya alam, pero siya na mismo ang nag-declare, "Mahal na hari, samahan po kayo ng Panginoon sa laban ninyo." You see? Supposed to be siya yun eh. Anong gusto ko makita niyo riyan? Kapag may giants, may parating na promotion. Sabi ko, kapag may giants, may parating na promotion. Sino rito yung may problema kang malaki sa negosyo mo? Sino rito yung may malaki kang problema o may kinakaharap kang sitwasyon sa trabaho mo? Humanda ka kasi may promotion in the making na binubuo ang Panginoon dyan. Sa totoo lamang, ano ang ginamit ng Panginoon para mas maganda ang pagkaluklok kay David bilang hari? Si Goliath. Si Goliath. Sabi nga sa basketball, si Goliath ang icing in the cake. Hari naman na si David. Siya na ang anointed king. Maghihintay ka na lang na sumablay yung nakaupo. At pag napatunayang talagang nangurakot yung nakaupo, ay hindi, iba yan. Ay ano, pag napatunayang si Saul, hindi na talaga worthy to be a king, di si David na, anointed king na siya, pinili na siya ni Samuel. Hindi na niya kailangan lumaban kay Goliath in the first place para maging hari lang. Hari na siya. Iniintay na lang ang proklamasyon. Pero ang Goliath sa buhay ni David, ang icing in the cake. Ang Goliath sa buhay ni David, ang nagpaganda ng kanyang testimony. Maaaring ayos ka na ngayon. Maaaring sasabihin, promotion kita, promote ko lang. Ho. Pero ba't may Goliath na naman? Kasi maaaring yan ang pangpaganda ng testimony mo. At alam mo ba kung bakit mahalaga ang testimony? Kasi ang testimony ang nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Ang iyong patotoo sa kabutihan at kagandahang ginawa ng Panginoon sa buhay mo, ang nagbibigay ng luwalhati sa Kanya. Kaya nga kung meron kang isang sa mga hihingin sa buhay, isa sa magandang hingin sa buhay, Lord, testimony pa more. Lord, gusto ko pa po ng marami pang patotoo ng kabutihan mo sa buhay ko para maluwalhati ka sa akin. Are you there? Ako po ay may testimony. Alam niyo naman po siguro na ako ay may pantatlo ng anak. Praise God. At biyaya po ng Panginoon, kasagsagan ng bagyo, kami nananalangin mag-asawa at kinakausap din ho namin yung anak namin na nung time na nasa tiyan pa, "Anak, huwag ka munang lalabas. Bagyong bagyo." May nakinig, masunuring anak. Nagkatapos ang bagyo, kinabukasan doon, lumantak. Oh, praise God. Ako talaga naman very good nung OB, nung residente at nung midwife at nung pedyang nag-catch si Mrs. Very good. Sabi, "Good job. Hindi mo kami pinahirapan." Talaga naman gumarni lang na naman.
I love you, mahal. Husay na naman ako pag-uwi. Pero praise God talaga, biyaya ni Lord. Salamat po sa inyong mga panalangin. Napakaalwan po ng panganganak ng aking asawa. Pero hindi yun ang gulayat na kinaharap ko. Sabi ng isa, yung puyat daw. Hindi man ho ako napupuyat. Si pastor lang ang puyat. Ako naman ho, ayos ang tulog. Pasundot-sundot lang naman ako. Ang gulayat tong kinaharap ko ay yung kung yun hong kami ho ay nagpapakwenta na sa billing, wala pa ho akong pambayan. Pastor, grabe ka naman. 9 na buwan yan bago inilabas, di mo man lang napaghandaan. Yun ang sermon do sa mga nagsusulisit, Meron naman ho kaming ipon. Pero syempre naman, alam mo naman pag-ipon, hanggat maaari, ayaw mong mabawasan. Magugulo ang patas. Shish. Amen. Pero yung para doon, wala pa. Wala pa talagang extra provision para doon. Alam niyo po ba, habang nagpapakwenta kami sa billing, doon dumating ang provision at labis pa. Sa madaling salita, nagka-blessing ho ako. Unexpected. By the time na ako ho'y nagpapakwenta sa billing. At nung ako ho'y nag-alis ng face mask, namukhaan ho ako sa billing. Sabi ho nung nasa billing, aba, kayo po pala yung husband ni Ma'am Erlene. Kasi doon po siya nanganak sa ospital na pinagtatrabahuhan niya. Sabi, ay siya, sige po, ulitin ko po kay doktora. Doon sa sa madaling salita, discount. Yung kanyang pedya, ang pinabayaran na lamang ay kung ano yung portion niya sa PhilHealth. So parang 1,000 lang mahigit. Basta ganun lang, konti lang. Tapos, ito po yung mga gamot ganyan. Pakita nyo po ito sa pharmacy. Punta ako sa pharmacy. Nakita na naman ako, asawa po ni Ma'am Erlene. 20% discount po. Hallelujah! Nakaka-bless. Usually, ang normal delivery po kasi mga nasa 30 plus, pataas. Pag private, private hospital po yun. Ay, basta binayaran ho namin doon, ay kaunti lang. Gaano ho? If I'm not mistaken, parang between 15 to 18 lamang. Lahat-lahat na yun. At, sabi ko nga sa inyo kanina, may dumating na blessing. Labis na labis pa. Para lang po kayo may idea, ang na-receive ko pong provision ni Lord by that time, yun yung binayaran sa ospital ay 1/4 laang. 1/4 laang. Biyaya ng Panginoon. Ba't ko ito kinukwento sa inyo? I'm asking for testimonies that will give glory to God. At sa kinuwento kong ito sa inyo, sino ang napapurihan? Ang Diyos na nagpo-provide sa buhay ni Pastor. At may good news po ako sa inyo. Ang Diyos na nagpo-provide sa buhay na inyong lingkod is the same God who will provide all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Amen. Praise God. Kaya kapag may giants, it's either may parating na promotion or may parating na provision. Sabihin mo nga, pag may giant, may parating na promotion. Ngayon sabihin mo naman, pag may giants, may parating na provision. Kanino yan? Palakpakan ng the best si Lord ng mga may parating na provision and promotion. Woo! Praise God. Tuloy ang bangay. 1 Samuel 17:41, meanwhile, the Philistine with his shield bearer, ito ay si Goliath na ha, in front of him, kept coming closer to David. Ito na, maghaharap na. Pinayagan na ni Saul, si David. Naghaharap na si David at si Goliath. He looked David over and saw that he was little more than a boy. So, little more than a boy, ibig sabihin, binatilyo lang si David. Binatilyo. Hindi naman daw boy, pero hindi din naman man. Di binatilyo. Para sa June eh. He looked David over and saw that this was glowing with health and handsome, and he despised him.
He said to David, "Am I a dog that you come at me with sticks?" And the Philistine cursed David by his gods. Yeah. Sinumpa daw ni Goliath sa pangalan ng kanyang mga Diyos-Diyosan si David. Ako'y asaw? Ang ihaharap ninyo sa akin binatilyong may dalang patpat. Ano ako, asaw? Ang laki mo namang asaw kung ako naroroon Ang laki mo namang asaw. Lalaban ka? Hindi, si David lang. At sinumpa daw ni Goliath si David sa pangalan ng kanyang mga Diyos-Diyosan. Anong nakita nyo rito? Nakita ko rito, I mean. Ang nanunumpa pa ng kapwa ay di pa talaga kilala ang tunay na Diyos. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, ang nanunumpa pa ng kapwa, di pa talaga niyan kilala ang tunay na Diyos. Kaya bantayan ang bibig ha. Huwag imik ng kung ano-ano sa kapwa. Ano nga uli ang pinapahalagahan ng Diyos? Ang ibigin ng Diyos at ang ibigin ng kapwa. Kaya huwag dalin ng paalang-alangan ha. Okay. Sabihin mo sa iyong katabi, bantayan ang bibig. Verse 44, sabi ni Goliath, "Come here," he said, "and I'll give your flesh to the birds and the wild animals." Kaya bang? Sabi ni Goliath kay David, "Parinig ka, utoy, at ipakakain kita sa ibaw at sa mga hayaw." Verse 45, David said to Goliath, "You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied." Alam niyo, ang mga magtatagumpay sa laban niya sa Goliath ng kanyang buhay, ay silang hinaharap ang Goliath na sa Panginoon nakaasa. Hindi ka magtatagumpay, kapatid, kung nakaasa ka sa sarili mo o sa iba, pag hinarap mo ang Goliath ng buhay mo. Okay? Ang giant slayer ay hinaharap ang sitwasyon na nakaasa sa Panginoon. Sino rito ang mga giant slayers? Sino rito ang mga mapapagtagumpayan ng bawat Goliath ng kanyang buhay? Dapat, pag hinarap mo yan, kay Lord ka nakaasa. Yung iba, kapag humaharap sa problema, ang hanap ay magkano savings natin. Ay, may parating na bagyo. I-check mo nga ang cabinet, punuga. Madami yung ipis, saraha Tara, sa SM Batangas City, panic buying tayo. Diba? Wala namang mabili. Samantalang kalapit ng Alphamart, daming mabibili ron. Alam niyo, panic Oh. Bakit? Nakaasa sa supplies. Asa dapat sa Panginoon. Yung iba, ang Goliath ng buhay, may nangyari po sa amin. O saan ka nakaasa? Matagal naman po ang pinagsamahan namin. Siguro naman hindi niya yun magagawa sa akin. Wag mo yung panghawakan. Umasa ka sa Panginoon. Harapin mo ang Goliath mo at umasa ka sa Panginoon. Yung iba naman, hindi ako matatanggap sa trabaho. Magagaling ang mga kasabay kong pag-a-apply, pero ako maharap sa trabaho. Bakit? Dahil magaling ang aking aral. Ako'y maganda ang grades. No! Huwag kang humawak ng masa dyan. Ang asahan mo yung Panginoon. Matatanggap ako sa munisipyo, matatanggap ako sa kapitolyo. Bakit? kakilala ko si Gayam, may backer ako, may connection ako. Huwag mong panghawakan yan. Umasa ka sa Panginoon. Are you there? Anong Goliath ng buhay mo? Sakit karamdaman, magaling ang doktor, may budget kamay. No. Harapin mo ang sitwasyon at sa Panginoon ka umasa. Ano ang sabi ni David kay Goliath? Ikaw, hinaharap mo ko at nakaasa ka sa weapon mo, sa laki mo at sa experience mo sa battles. Ako humaharap sa iyo sa pangalan ng Panginoon. Verse 46, "This day the Lord will deliver you into my hands, and I'll strike you down and cut off your head. This very day I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel." Ito yung pinakagusto ko dun sa verse na to yung last part. Bakit? Ang umaasa sa Panginoon, ang hangad niya ay makilala ng marami ang Panginoon. Hindi ang sarili.
Pastor, paano ko po haharapin ang Goliaths ng buhay ko? Umasa ka sa Panginoon. At paano po umasa sa Panginoon? Ganito umasa sa Panginoon. Ang hangad mo, kaya mo hinaharap ang Goliath ng buhay mo, mapagtagumpayan mo yan, at ang makilala ay hindi ikaw, kundi yung inaasahan mo. Walang iba kundi ang Panginoon. Ang umaasa sa Panginoon, ang hangad ay makilala ng marami ang Panginoon. Bakit daw gustong matalo ni David si Goliath? Yung last part ng verse 46. And the whole world will know that there is a God in Israel. Hayaan mo na kaya ka haharap sa anumang sitwasyon ng buhay ngayon is with the intention na maipakilala ang Diyos. Mapapurihan siya. Verse 47, malapit na po ako matapos. All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves. For the battle is the Lord's, and He will give all of you into our hands. May good news ako sa inyo, church. Kapag umasa ka sa Panginoon, aariin niya na ang laban ay sa Kanya. Sabi ko, pag umasa ka sa Panginoon, aariin ng Diyos na ang laban ay sa Kanya. Kasi kapag sa iba ka umasa, laban yan ang inaasahan mo. Pag umasa ka sa savings mo, laban yan ang savings mo. Kapag umasa ka sa sarili mo, laban yan ang sarili mo. Pero kapag umasa ka sa Diyos, sumanda ka. Dahil aariin ng Diyos na laban niya yan, ano man yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, umasa tayo kay Lord. Yan ang plano ng Diyos sa atin. Pastor, bakit may mga Goliaths? Kasi gusto ng Diyos matuto kang umasa. Gusto ng Diyos at parte ng plano ng Diyos sa iyong ipakita sa iyo na ang kanyang plano sa iyo is not to harm you but to prosper you, to give you hope. Are you there? Verse 48. As the Philistine moved closer to attack him, lumalapit na daw si Goliath, David ran quickly toward the battle line to meet him. So ano nakita ninyo? Habang lumalapit si Goliath, si David ay lumayo. Lumapit din. Ang giants ay hinaharap, hindi tinatakbuhan palayaw. Pastor, how to defeat the Goliaths of my life? Harapin mo, ayaw. Paano ka mananalo? Gusto ko po manalo na lamang. Anong manalo na lang? Basta panalo na po, wag lang haharap. Alam mo bang ang gusto ng Diyos ay humarap ka lang? Harap lang! Siya naman ang lalaban. Hindi pagharap ko ako ang binabanatan. Kasi aasa ka sa sarili mo. Ano nga sabi ko sa iyo? Kung saan ka nakaasa, laban yun ang inaasahan mo. Umasa ka kay Lord para hindi ikaw ang babanatan. Si Lord ang babanatan. Hindi niyan babanatan si Lord. Under yan ni Lord. Takot yan kay Lord. Reaching into his bag and taking out a stone, he slung it and struck the Philistine on the forehead. The stone sunk into his forehead and he fell face down on the ground. You know the story. Hindi naman na nagpandikit Ano daw ginawa? Merong sling si David. At pagtirang ganon, anong sabi ng Bible? Tama daw sa noo. Gaano kayang kalaki ang noo ni Goliath at talagang tamang-tama sa noo? Ba't ganyan ang tingin nyo sa noo ko? Tama raw sa noo. At bumaon daw yung bato. Anong lakas? Anong lakas noon? Sa tingin ninyo, yung katawan ni David against a giant Goliath, makakapagpatama ng ganung ka-accurate sa noo at gayong kalakas? Si David talaga yan? Sinabi ba ng Bible, at si David ay bumaon kay Goliath? Wala. Alin ang bumaon? Alin ang lumapat?
bato, darak. At sa Bible, sino ang darak? Si Lord. The battle is the Lord's. Hindi na nagpanlapat pero may lumapat kay Gulayat. Baong! At isinubsob daw si Gulayat. Bang! Ang bagsak ay paharap. Magtataka ka talagang kilos ng Diyos yon. Kilos ng Diyos yung bakit? Pag tinamaan, dapat papagayaon. Ay, nung tinamaan, pasubsob, di kay bumaon na, sumubsob ba? Di lalong bumaon, patay talaga yun. Hello? Sa bata lang ho ako nakakita nung yung nalakad na bata, tapos gagayaan, tapos sinong bumagsak, paupo. Ano? Pero ito, hindi dapat ang bagsak nito, papaganon. Nakakakita tayo sa mga movie ng pag binarili, ang talsik ipapagayon ng impact. Saka nakakita ng binarili, ang talsik ipaharap. Diga? Si Gulayat, tingnan niyo, tagal-tagal na nating nababasa ito. Tinamaan, pero pasubsob ang bagsak. Double kill ito. Tama sa noo, sinubsob pa ni Lord para baong. Patay na patay. Ang tagumpay ay sa Panginoon. Ang laban ay sa Panginoon. Verse 50, so David triumphed over the Philistine with a sling and a stone. Without a sword in his hand, he struck down the Philistine and killed him. Pero ito naman, sige, ang biyaya ng Diyos naroon, ang Diyos talaga kumilos doon. Pero ano mapapansin ninyo? Hindi si David nagpilit sa sword. Hindi naman niya 40 yun Ang 40 niya is sling. Doon siya nag-focus. Focus on what you're good at. In facing your Goliaths, focus on what you're good at. Mag-focus ka kung saan ka magaling. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, saan ka magaling? Saan ka magaling? Kristiyano, saan ka dapat kilala? Manampalataya. Kristiyano, saan ka dapat kilala? Manalangin. Mag-focus ka dyan. When you face the Goliaths of your life, focus on what you're good at. Magaling kang manampalataya, magaling kang manalangin, mag-focus ka doon. Huwag kang magpilit mag-analyze ng ekonomiya ng bansa kung hindi ko naman ekonomista. Huwag kang magpilit mag-analyze ng mga scientific explanation kung hindi ka naman scientist. Huwag mong piliting ipaliwanag kung ba't sunod-sunod ang bagyo kung hindi ka naman taga-pag-asa. Wala kang pag-asa doon sa niligawan mo. Mag-focus ka sa kung saan ka inaasahan ng Diyos na magaling, sa pananampalataya, sa pananalangin. Focus doon. Amen? Okay. Halakdawan na natin ito. Okay. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi. Mag-focus ka sa kung saan ka magaling. Sa pananampalataya. Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Pastor, hindi pa po tapos Parang malapit na matapos yung bakbakan tapos next Sunday na uli. Doon naman pinutol ni Pastor sa alangan nagpapandali na Next Sunday na uli. Sabi mo dyan sa katabi mo, partner, itutuloy ni Pastor next Sunday. Huwag kang mawawala. Mabibitin ka. Palakpakan natin ang the best of Jesus. Come on. May I invite everyone to stand up? You are worthy of it all. Yes, you are. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Lord, anumang gulayat ang kinakaharap ng iyong mga anak ngayon o kakaharapin pa,
we pray na hayaan niyo pong ma-reveal lalo sa amin kung sino ka. Na ikaw ang Diyos na malaki, Diyos na makapangyarihan sa lahat. At anumang laki ng aming sitwasyon, anumang laki ng problema ang aming kinakaharap ay hindi mo naman ikinakaliit. Nananatili ka malaki at nananatili ka makapangyarihan. Reveal yourself to us, O Lord. Hayaan mong mas makakilala ka pa namin. Ipaalala mo sa amin, Lord, what matters to you. Paalala mo sa amin kung anong mahalaga sa iyo. Nang sa gayon, magkaroon din kami ng karunungan na harapin ang mga battles na kailangang harapin. Give us the wisdom to choose our battles. May mga battles na hindi mahalaga at hindi na dapat harapin. Kaya, give us the wisdom, the discernment to see kung ano ang mahalaga sa iyo, Lord. And Lord, we pray, biyayaan niyo po kami na anuman ang kinakaharap namin o kakaharapin namin sa buhay, manatili po kaming nagtitiwala sa magandang plano mo para sa amin. Lord, give us the grace to fully understand na kahit ang mga gulayats ng buhay ay parte ng napakagandang plano mo sa amin. Plans to prosper us, not to harm us. Plans to give us hope and a future. Thank you, Lord God. I pray and declare in Jesus' name na ang JA1 San Jose family ay pamilya ng Diyos. Na oo nga't may mga gulayat na kinakaharap sa buhay, pero laging nagtatagumpay. Thank you so much, Lord. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless you. Sige po, makakaupo na po tayo. Amen. Malakas na papuri para sa ating Diyos na buhay. Napakabuti po ng Lord. Talagang, sabi nga, kung gusto mo ng testimony, dapat may mapagtagumpayan tayo. Sabi po dito sa for from you are all things, and you are all and to you are all things, you deserve the glory. Talaga pong mapaparangalan natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay. Buhay na ginagamit natin, yung pong pagbibigay natin sa Lord. Kasi sabi po dito, no one has ever become poor by giving. Sabi po ni Anne Frank. Kasi bakit? Ang Diyos ang nagbigay. And ang sinasabi po ng Lord sa Malakay 3:10, subukan nyo na ibalik sa akin ng buong buo ang ikapu at mga handog. Bakit? Kasi kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit para ibalik sa inyo ang mga pagpapalang kailangan nyo, samantalang galing na yan sa Kanya, bakit humihingi pa siya? Kasi mas marami ang makakakilala na ikaw ay ino-honored mo ang Lord sa pamamagitan ng buhay mo. Diba? Kasi, totoo po yun. Yung mga testimony po sa buhay natin na tayo po ay walang-wala, pero tayo nagbibigay. Bakit? Ang sabi po ng Lord, magtanim tayo sa panahon na hindi tagtanim. Bakit? Paaanihin ka ng Diyos sa panahon na hindi tag-ani. Kaya, ang mga nasa sa online po, atin pong ini-encourage kung gusto nyo pong reach out para maibalik ang inyong mga tithes, offering. You can contact the page po. And yun pong ating mga blue envelope, ito po ay para sa tithes. Ang atin pong green envelope ay para sa first fruit at ang white envelope ay para sa love offering. Sige po, atin pong hawakan ng ating mga handog. Panginoon, maraming salamat. Salamat sa palaging pagpapaalala na lahat ng meron po kami, lahat ng ito ay galing sa iyo. Wala po kaming maipagmamalaki. Ay lahat po ito ay galing sa biyaya at habag ng Panginoon. And Lord, tanggapin mo ang aming mga handog. Nawa, Panginoon, ay makaabot at kami ay maging kabahagi para sa iyong kaharian. Mas marami pa po ang makarinig ng iyong salita sa pamamagitan ng bawat isa, Panginoon. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming trabaho, ang aming negosyo, ang mga bagay na pinagpapala mo sa bawat isa, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, rumaragasang pagpapala, ang ibabalik mo sa mga taong magkakaloob, O Diyos. Sa iyo namin ibinabalik ang papuri, pasasalamat, pagsamba. To God be the highest glory.
In Jesus' mighty name we pray. Amen. Lord, maraming salamat po sa kakayanan at kagustuhan na makapagbigay. Tanggapin niyo po ang aming mga kaloob na ito bilang aming pag-ibig at parangal sa iyo. In Jesus' name, Amen. Lord, i-bless niyo rin po ang bread and juice na gagamitin po namin sa communion at patuloy niyo pong ipaalala sa amin yung grabing love na ipinakita niyo po sa cross. In Jesus' name, we pray. Amen. Lahat po ng meron ng bread and juice ay ini-invite ko po tumayo. At sabihin po nating lahat, Ama naming Diyos, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo sa aking buhay bilang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Pumasok po kayo sa puso ko. Maghari po kayo sa buhay ko. Huwag niyo na po akong iiwan magpakailanman. Kainin po natin ang bread na sumisimbolo sa kanyang katawan. At inumin po natin ang juice na sumisimbolo sa kanyang dugo. Praise God. Minsan pa, bigyan po natin ng the best na palakpak si Jesus. And let's celebrate God's victory sa gawain po ito. Amen. Sino pa ang mga na-bless? Amen. Sino sa biyaya ni Lord si Giant Slayer? Amen. Come on, because our God is faithful. Let's worship our God. Come on, clap your hands to God.
Lord. We thank you, Lord, sa araw na ito na kami po ay nakarinig, Lord God, ng word mo, Panginoon. Thank you, Lord God. Kami po ay na-remind na whenever, Lord God, na aming kakaharapin ang aming giant sa aming buhay, kami po ay ma-remind na to know you more, to know what's matter to you the most, to know and understand your plan for us, Lord God. Salamat, Lord, dahil niremind nyo kami na anumang laki ng problema, mas malaki ka kaysa sa problema, Lord God. Na anumang laki ng problema, Lord God, ay hindi ka at never kang liliit, Lord. Salamat, Lord God, na as we experience testings and giants, Lord, sa aming buhay, it will be promotion. Ito po ay magiging testimonies. And malilimain po kami, Lord God, patuloy na ang provision mo, ang pagsama mo, Lord God, ang sasama, Lord God, sa amin, para kami po ay magtagumpay sa anumang kinakaharap na sa buhay, Lord God. Lord, salamat dahil Ikaw ang Diyos na lagi sama. And salamat, Panginoon, na kami po hindi nyo iniwan, hindi nyo mo kami tinalikuran, Lord God. Salamat, O God. We pray na i-bless nyo din po si Rev Ralph na po ng iyong salita. I-bless nyo din po ang kanyang buong family, Lord God. Sa aming pong pag-uwi, patuloy, Lord God, na ang pag-iingat mo at pagsama mo ang patuloy naming maranasan. We thank you, O God. Kayo po ang sa buhay ng bawat sa Lord God. We praise you. We love you, Lord God, for you are a faithful God. Thank you, Jesus. We love you. We praise you in Jesus' name. Amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. May He lift His countenance upon you and give you shalom. At habang nakataas po ang ating mga kamay, iniiwan ko sa ating lahat ang pag-ibig ni Abba Father, ang biyaya ni Lord Jesus na ating tagapagligtas, at ang pagsama ni Holy Spirit ay mapasa ating lahat, ngayon, bukas at magpakailanman, at ang lahat na patuloy na pararanasin ng Diyos ng tagumpay. Lahat ay magsabi ng Amen. God bless you.